Hi, it's me, Ashley. May kwento ako sa inyo today. Akala ng iba kapag office worker ka dito sa Korea, ang sarap ng buhay. Paupo-upo lang, naka-aircon, nagka-computer, tapos naghihintay na lang ng sweldo. Ay, Diyos ko day, kung alam nyo lang. Minsan feeling ko hindi lang papel ang nauubos dito, pati buhok ko. Maglalabasan talaga lahat ng uban mo sa stress. Kasi kahit office work, ang dami ring responsibilities. May seminars, meetings, reports, assigned projects, at minsan yung akala mong hindi mo trabaho. Aba, trabaho mo na rin pala. Charot. Hindi naman araw-araw stressful. May mga araw din na medyo relax. Pero kapag busy season, ay nako, seryosohan talaga. Katulad nitong month na to, sobrang busy namin dahil may 3-year evaluation ang center namin para sa mga projects from year 2023 hanggang 2025. Kaya lahat busy, lahat seryoso. Minsan parang bawal huminga ng malakas. For those na hindi familiar sa work ko, nagtatrabaho sa isang family center dito sa Korea. Maraming programs ang center namin para sa iba't ibang families sa area. Hindi lang foreigners or multicultural families. Kasama rin na ang Korean families. At bawat project may kanya-kanyang person in charge. Ako, medyo matagal na rin kasi ako dito sa work, kaya dumadami ng dumadami ang nakaka-assign sa akin. Sa ngayon, 4 na projects ang hawak ko, kaya kung mapapansin nyo, dumadami na rin ang puti kong buhok. Alam nyo na kung bakit. Stress sa trabaho, stress sa deadlines, stress pa sa mga tao sa paligid. Joke lang. Pero mas level up pa ang stress ko ngayon dahil sa month preparation. Ang MAMF ay isang malaking cultural diversity festival dito sa Korea at ngayong 2026 gaganapin ito sa Changwon mula October 23 hanggang 25. At dahil bida-bida ang inyong ate, ako ang naatasang mag-handle ng MAMF-related work namin this year. Feeling ko tuloy nagtatrabaho ako sa dalawang center. At dahil walang gustong mag-solo sa stress, nang damay na rin ako ng communities. Damay-damay na to mga kabayan. FCC, peace! Kuya Danny, huwag mo akong iiwan dito ha. Kaya sa mga kababayan natin dito sa Korea, mark your calendar na October 23, 24, and 25 sa Changwon. Sana makilahok kayo at suportahan natin ang Filipino community. Pero balik tayo sa trabaho. Marami din ang nagtatanong sa akin, paano ka ba nakapasok sa ganitong work? Siguro, may halong swerte, pero may preparation din. Nag-self-study ako ng Korean, nag-take ako ng topic, at luckily, nakapasa naman. Then, nung nagkaroon ng vacant position, nag-apply ako. Nung time na nag-apply ako around 11 years ago yata, may translator examination pa akong kailangang ipasa para sa position ko. At pagkatapos nun, marami ring trainings at seminars. Ngayon, maring iba na ang requirements depende sa center at sa position, kaya always checks the actual job posting. Pero ito talaga ang gusto kong sabihin sa mga kababayan natin. Mag-aral kayo ng Korean. Kung may pagkakataon, mag-take kayo ng topic. Improve your speaking, reading, and writing. Hindi guarantee ang topic na makakakuha ka agad ng office job, but learning Korean can give you more choices. At walang masama sa factory work. Maraming kababayan natin ang nagsisikap at marangal na nagtatrabaho doon. Pero kung gusto mong magkaroon ng ibang options someday, office work, translation, community work, or other opportunities, prepare yourself habang may panahon ka pa. Kasi hindi porket nakaupo sa office, marami na ang trabaho. Hindi rin porket mahirap ang trabaho mo ngayon, ibig sabihin doon ka na lang habang buhay. Learn, prepare, apply. Malay mo, yung opportunity na hinihintay mo, kailangan lang pala munang sabayan ng kaunting lakas ng loob. At syempre, maraming Korean vocabulary. So, hanggang dito na lang mga kabayan. Abangan nyo ang sunod kong mga video. Bye!